Oblation Run! Fighting Maroots! Isaw! Sunken Garden! Lantern Parade! Uta! Puso! UP! Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to! Luzon, Visayas at Mindanao, nasaan man po kayong constituent university ng UP, samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhang magbibigay inspirasyon at ngiti. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong tanghalian, sagot na namin ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Magandang araw at mainit na tanghali sa iyo, JJ. Yan, mainit na mainit. Oo, magandang araw sa iyo, labas. Ram. Bilang bahagi po ng paggunita ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pambadla sa 16 na araw ng aktivismo laban sa gender-based violence, tampok sa UP atin to ang mga talakayang magbibigay halaga sa pantay na pakikitungo anuman ang iyong orientasyong sexual, pangkasariang pagkakakilanlan at pagpapahayag. Ako po si JJ Malate. Ang 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence sa isang mahalagang pandaigdigang sandali para ipanawagan po ang pagwawakas ng karahasan o Violence Against Women and Girls o VAW-G. Ito po'y mula ika-25 ng Nobyembre kasi ito po ay International Day for the Elimination of Violence Against Women hanggang ika-10 ng Disyembre ang tinagurian naman pong Human Rights Day. Nangyayari ang karahasan laban sa kababaihan sa bawat bansa at kultura na nagdudulot ng pinsala sa milyong-milyong kababaihan at mga batang babae. Ang mga panganib at hamon sa pag-akses sa pangangalaga ay tumaas ng higit pa para sa mga kababaihan at batang babae na naninirahan sa mga lugar na mayroong humanitarian emergencies. Sa buong mundo, ang matagal at matinding sagupaan ay nagreresulta sa patuloy na pagtaas ng lahat ng anyo ng karahasan na nakabatay sa kasarian. At para po sa ating talakayan ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang women in Filipino transnational families. Ang bilang po ng mga Pilipinong nagtratrabaho sa ibang bansa ay tumaas ng 9.8% noong 2023 kumpara po noong 2022 dahil mas marami tayong mga kababayan ang sinasamantala ang mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa para kumita ng mas malaki. Ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mayroong 2.16 million overseas Filipino workers noong 2023 na mas mataas sa 1.96 million estimate noong 2022. Karamihan sa mga OFW noong 2023 ay kababaihan na ang bilang ay lumago sa 1.20 million mula sa 1.14 million noong 2022. Ang mayorya o 64.1% sa kanila ay bahagi ng tinatawag na elementary occupations o ito yung mga nagsasagawa ng mga simple at nakagawiang gawain kabilang ang paglilinis, pag-restock ng mga supply, basic maintenance sa mga apartment at opisina, at pagtulong sa mga simpleng gawain sa paghahanda ng pagkain. At inilahad din po sa datos ng PSA ang pagtaas ng OFW remittances kung saan nakapagtala ng 238.63 bilyong piso noong 2023 mula sa 197.47 bilyong piso noong 2022. Ngunit sa ilang pagkakataon, ang pagkakaroon ng malaking kita ay merong consequences, partikular sa personal na relasyon. Halimbawa po ay sa pagitan ng nanay na OFW at ng kanyang mga naiwang anak sa Pilipinas, o sa kabilang banda sa pagitan ng may bahay na naiwan dito sa Pilipinas at ng kanyang asawang nagtratrabaho sa ibang bansa. Para talakayin sa atin ang isang pag-aaral tungkol sa women in Filipino transnational families ay makakasama po natin si Dr. Maria Rosel S. San Pascual, Professor ng UP Department of Communication Research. Si Dr. Chen ay nagtapos ng PhD in Communication dito sa University of the Philippines, Diliman, ng MA in Communications and New Media sa National University
University of Singapore at Masters in Development Economics dito po sa University of the Philippines, Diliman. Habang si Dr. Chen po ay may higit sa 2 dekada ng karanasan sa pagkonsepto, pagpapatupad, paglalathala at pagpapalaganap ng parehong quantitative at qualitative research studies, pangunahin niya pong itinuturo ang quantitative research methods, measurement and sampling at quantitative data analysis sa parehong undergraduate and graduate levels. Ang kanyang mga interest po sa pananaliksik ay sumasaklaw sa area ng communication and new media, online discourse, media habits and behaviors, media effects, political communication, health communication, family communication, youth, LGBTQIA at ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon, ang transnational migration. Magandang araw po Dr. Chen. Welcome po sa UP Atin To. Magandang tanghali sa ating lahat. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio at nakakagulat ang setup. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ayan po, Welcome ma'am. back, Dr. Welcome back Chen. po, Maraming Dr. salamat. Chen. Maraming Opo. salamat sa imbitasyon. Opo, Dr. Chen, mauna ko po munang itanong po para din po siguro sa kapakanan po ng ating mga listeners and ating mga viewers po. Magandang bigyang definition po muna natin. In layman's term po, ano po ba ang ibig sabihin ng transnational families at saka po, paano po siya, Dr. Chen, naiiba sa karaniwang konsepto ng pamilya na magkakasama sila sa iisang lugar or iisang bahay? Ang transnational families naman, ito yung mga, simply put, no, ito yung mga geographically separated members of the family. Apo. But at the same time, they still try to perform, no, the activities of familyhood. No? Kung paano sila noong mga panahon na magkakasama sila, sinusubukan pa rin nilang gawin yun, yung mga practical na gawain, yung mga rituals of family, kahit na magkakalayo sila. So, nagiging mediated ang family Opo. experience. Dahil nga, lalo na ngayon, sa panahon ngayon na madali na, na maging mediated ang family experience, pwede ngang 24 hours, naka-on lang ang iyong messenger call, for Yes, example. opo, Tapos oo. nakikita ng mga anak mo kung anong ginagawa mo, nakikita ng asawa mo kung anong ginagawa mo, or natuturuan mo yung mga anak mo, halimbawa, ikaw ay OFW mother, no? Natuturuan mo yung anak mo sa mga kailangan nilang assignment sa Pilipinas, Opo, yes. 'di ba? Or kung ikaw naman ay isang OFW abroad at gusto mong umattend ng Noche Buena sa Pilipinas, pwedeng naka-on lang yung iyong camera at naka-on lang din ang mic, tapos nakiki-enjoy ka kahit ikaw ay nagtatrabaho abroad, 'di ba? So yun, yung experience of familyhood, tina-try pa rin i-carry out kahit geographically separated na kayo ng mga ibang member ng pamilya. Opo, kumbaga bang yung proximity lang po nagkakaroon ng pagkakaiba po, ma'am. Oo. At mas marami syempreng kwentuhan kasi marami ng mga experiences na hindi nyo talaga magagawa together. So, highly dependent kayo kung ano yung makikukwento ninyo sa family members nyo rin. Opo, ayun. Kumbaga patuloy po yung connection na nanatiling magkaisa po silang ang buong family. Correct. Siguro maganda din na magbalik tanaw tayo, Dr. Chen. Ano po yung nagsilbi ninyong inspirasyon sa inyong pananaliksik na pinamagatang Women in Filipino Transnational Families? It started more than a decade ago, nung 2009 when I was a graduate student in Singapore. So, first time ko talaga na malayo sa pamilya ko. Nung time na yun, hindi pa ako married, no? So, talagang ako lang mag-isa. Nag-decide ako mag-aral abroad. Lungkot na lungkot ako. Iba yung lungkot na nararamdaman to think na hindi naman different ang oras sa Singapore at sa Same Pilipinas. time, ma'am, Same diba? time. So Oo. kumbaga kung gusto ko silang makausap, pwede. Dati uso pa noon ang Yahoo Messenger. Ay, opo. YM. At saka Opo. Chika Text. Tama, ma'am. Ayun, Tama. para mas makatipid, di ba? So may Oo. mga technology, Tama. may mga affordances na naman na available na for students on a budget, hindi mo kailangan mag-subscribe sa mahal na long distance Oo, call tama, or ma'am. mahal na overseas SMS. So, pero at the same time, talagang lungkot na lungkot ako, no? Kaya inisip ko, paano pa kaya yung iba, for example, ikaw ay parent na may anak ka, ano kayang level ng lungkot ang nararamdaman mo? Na ako ang nararamdaman ko ay hiwalay ako sa magulang ko, hiwalay ako sa lola ko, sa mga kapatid ko. Pero paano kung ikaw ay parent? So, doon nagsimula yon. So, noong 2009, yung thesis ko rin nung nag-aral ako sa Singapore ay about parenting.
na tinawag kong communicated parenting. Nag-focus lang ako sa mga kababaihan, sa mga mothers na separated sa kanilang mga anak sa Pilipinas. So, women in Singapore working and separated sila sa mga anak nila. So, from there, nagsimula na yung idea ko ng mediated family communication, paano nagkakaroon ng mediated parenting, and then sunod-sunod na yon, no? Hanggang ngayon, in-expand ko na siya na bakit hindi ko tanungin yung iba pang miyembro ng pamilya, ng mga kababaihan din, no? Na nandoon sa sitwasyon ng transnational family nga na context. Opo, kumbaga ma'am, before yung sa part na ito ma'am ng inyong pag-aaral ma'am, nabanggit nyo din ma'am yung daughter na naiwan dito po sa Pilipinas, or kaya po yung anak na babae yung nasa abroad. May mga ganong konteksto na rin po. Kasi very common parang lahat naman tayo ay may experience ng pagiging miyembro ng OFW family. Maaaring hindi sa sarili nating pamilya, pero yung mga tito-tita natin, or may mga pamangkin tayo. So, talagang very near to us itong experience na to, very relatable. So, nakikita ko na may iba't ibang muka, no, ang pagiging miyembro ng transnational family. Kung ikaw ay babae, kung ikaw ay nanay na may anak na nasa abroad, iba din na experience. O ikaw yung auntie na napag-iwanan ng mga anak dahil meron kang sister-in-law or brother-in-law na nagtatrabaho abroad. So, may mga iba't ibang member ng pamilya na kasapi sa transnational family. Na iba-iba yung point of view nila sa experience na ito. Opo. And dito po, Dr. Chen, sino po ma'am primarily yung respondent po nung inyong pag-aaral po? And if you could share din po, ano po yung kanilang mga socio-demographic profile po? Oo. So, nahati sa 5 socio-structural locations yung women na pinag-aaralan namin. Isa na dyan, syempre, kung ikaw yung mismong OFW. Opo. So, ikaw yung umalis sa Pilipinas. Yung pangalawa, ikaw yung naiwan sa Pilipinas. No? Kung naiwan ka sa Pilipinas, maaaring ikaw yung asawang babae na naiwan sa Pilipinas, ikaw yung anak na babae na naiwan sa Pilipinas, ikaw yung nanay na naiwan sa Pilipinas, or lola na naiwan sa Pilipinas, or ikaw yung carer ng mga naiwan sa Pilipinas. Nag-aalaga dito sa Pilipinas. At ang mga tinitingnan ko ay mga kababaihan na mga naiwan sa Pilipinas at yung mga kababaihan na nag-abroad. And ma'am, ano po ang nagtulak po sa atin ma'am? Bakit mga kababaihan yung ating focus po? Marami rin po doon sa statistics ni PSA ma'am. Marami din pong mga kalalakihan ma'am or mga tatay na nagtatrabaho din po ma'am sa ibang bansa po. Actually parang step by step, no, dahil nga simulan ko ng tanungin ng mga kababaihan. Ito muna i-expand ko ngayon. Ayun, pero magandang suggestion yan kasi talaga namang in fact isa sa mga understudied ang mga kalalakihan sa konteksto ng migration, lalo na pag pinag-uusapan ng family. So isa din siyang malaking gap sa literature na magandang sundan. Yes, ma'am. Sundan din. So, yun yung mga nasa pipeline, no, na after this major project na women, titingnan ko naman ng mga kalalakihan. Yun, opo. Ayan, nakwento na ni Dr. Chen kung paano niya kung paano napili yung mga respondents, ano yung mga criteria and all. Siguro maganda din pong pag-usapan ano yung ginawa nating pamamaraan sa pangangalap ng mga impormasyon at datos para sa pananaliksik na ito. So talagang very qualitative ito, no? Talagang interviews. Siyempre nagsimula sa sarili mong kakilala, sa mga networks mo, tapos snowball referral, no? Ang demographics cutting across So hindi lang yung mga middle class, meron din mga nakaangat sa buhay, meron din naman yung mga mas nasa lower, no? So hindi siya, so kumbaga we try to make our sample as varied as possible para din makuha namin yung iba't ibang narratives, no, ng mga kababaihan. So sa ngayon, so far meron kami mga 34 women na na-interview. It's still ongoing kasi habang nagbabasa ka ng data, may mga nakikita ka na parang magandang sundan pa tong story na to. May pattern na baka pwede pa natin tong tingnan kung sino pa ang makakapagbigay pa ng ibang dimension dun sa narrative na yon. So parang dagdag ng dagdag, depende sa mga nakikita pa namin na nag-emerge. Meron din naman na parang, relax na tayo kasi ang dami na natin nakuha data dito. Pero dito may mga gaps pa. So ito pa yung mga tutukan pa natin. So we're still doing further data collection at this point. Pero yun na nga, so far we have 34 women covering itong 5 locations na nakita nga namin. Opo, and maganda rin po siguro Dr. Chen and JJ, nabanggit niyo po kanina yung bahagi po ng mediated communication po at yung YM nga po before. Kasi ma'am, kung aatras pa tayo po ng ilan pang mga taon, ma'am, 'di ba? Ang nausong communication ay yung nagpapadala ng recorded na cassette
tape pa, ma'am, di ba? Oo. Doon kakausapin yung anak na bata, ipaparinig. Or kaya, snail mail, yung Correct. ano pa, ma'am, opo, Oo. yung ginagamit. Paano, ma'am, nakatulong, for sure is nakatulong po, ma'am. Paano po, ma'am, yung naging changes po, ma'am, doon sa pag-usad ng technology, paano po yung nakatulong doon sa, ano po, ma'am, paraan ng pakikipag-communicate po ng ating mga families abroad at saka nandito po. Oo. Ngayon, yung mga terms na nag-pandemic, no, yung synchronous and asynchronous, Asynchronous, sumikat opo. yung mga terms Yes, na ma'am. yon. Oo. Pero sa pag-aaral namin dati, no, sa mediated communication, yung terms na yan, dati pa namin nagagamit yan. Kasi lalo na sa konteksto ng OFW families, no, dati very asynchronous. Kaya gano sinabi Yung mo, cassette tape, ma'am. papadala ka Oo. ng cassette tape, ng recording, minsan pupunuin mo yung recording, back to back, Back to yan. back. Oo. Or susulat ka sa isang papel, no, pupunuin mo Pupunuin yan. din. Diba? Tapos medyo matagal kasi iipunin mo yung kwento. Yes, 'Di ba? Tapos ma'am, ipapadala mo. Tapos it will take at least 2 weeks Opo. para makarating Baka kung saan makarating. man siya Oo. na hindi mawawala. yung sinend mo na Post post, 'di ba? office, ma'am. Opo. Or ipapadala mo sa kakilala mong uuwi sa Pilipinas. Pilipinas or magpupunta abroad. Opo, 'Di ba? tama. So yun yung mga channels. So ang tagal, very asynchronous yung kwento. Talagang matagal nang nangyari bago makarating doon sa gusto mong makabasa ng kwento o makarinig Oo. ng recording mo, no? So medyo matagal. Ngayon, mas mabilis, no? Ngayon halimbawa, may nakita akong ganito sa online shopping, gusto mo ba? O tingnan mo nga tong link na to. O sige, ganyan, baka gusto mo rin yan. Meron ako nakitang ganitong movie, baka pwede natin panoodin sabay. So pwede ka na magkaroon ng shared experience. Kasi nga mas marami ng options available for you sa ngayon. 'Di ba? So may advantage din ang pag-advance ng technology sa pag-experience natin ng family life. Kasi nga, marami na tayong pwedeng maging shared experiences because of technology na noon ay hindi ganun ka-present. Tama, ma'am. Real time na, ma'am. Mas real time. Mas real time na po. Bago yun sa akin dahil hindi ko po naabutan yung mga ganang pamamaraan ako po. Ang tati ko mapadala yung recorded natin. Iba na po yung naabutan ko ngayon. Pero it's good to know na may mga ganong klase po palang communication before. Tunguhin naman natin, Dr. Chen, kasi sa pag-aaral po ninyo, nabanggit yung salitang intersectionality. Opo, ano po yung kahalagahan ng konseptong ito sa pag-unawa ng mga karanasan ng mga kababaihan sa mga transnational na pamilya? Oo. Yung term na intersectionality, na-encounter ko to nung nag-aral ako sa CSWCD before. So, na-introduce sa akin yung konsepto ng intersectionality. Tapos, andyan lang siya sa akin. Tapos, paulit-ulit kapag kami gusto ko maintindihan na, for example, konteksto or sitwasyon ng kung sino man, no? Lagi kong iisipin, ano kaya ang intersectionality? At anong hugot? Saan siya nanggagaling? Saan rooted yung kanyang experience, yung kanyang opinion, yung kanyang mga pananaw? So, lagi nandyan lang siya sa akin. And then now na if-normalize ko ulit yung research ko nga sa transnational family, sabi ko, bakit hindi ko siya balikan at tingnan ko talaga yung intersectionality para mas mainunawaan ko kung saan nga ba nakatungtong at anong pinanggagalingan ng mga kababaihang kakausapin namin. No? So, ang konsepto ng intersectionality, ang ibig lang sabihin na merong mga simultaneous and multiplicative access of power, of oppression, of advantages or disadvantages na lahat tayo may pinanggagalingan. Ako may sarili akong intersectionality, kayo din, no? May mga pinanggagalingan kayo nang nag-create ng either advantages or disadvantages sa pag-experience nyo sa mundo, no? So yun yung lente na gusto kong tingnan. By the way, this Women in Transnational Family is a collaborative project with my husband. Ay, nice, ma'am. Because my husband is a senior lecturer sa UP Department of Communication Research, no? And he wanted to also go back to doing academic research. He's been doing market research for a long time, pero gusto niyang bumalik ulit ma-experience sa academic research. So sinama ko siya. And since siya ay member din ng OFW family, marami siyang mga aunties, na member ng OFW family. So very real din sa kanyang gitong sitwasyon. So at nagsa-start na rin kasi siya na unawain din yung mga sitwasyon ng kababaihan. So maganda rin din sa kanya, learning experience sa kanya ito while doing it, no. So yun, bago din sa kanya yung konsepto ng intersectionality. So sabay naming nagbasa ng literature about it. Sabay kaming nag-deepen kung paano namin mas ma-appreciate yung lapat ng intersectionality sa gusto naming pag-aralan. So yun nga, no, nung by the very general definition na simultaneous and multiplicative access of power, yung inisip namin na pag nag-converse tayo with women,
ano kaya yung panghuhugutan na simultaneous and multiplicative access of power, of oppression, of advantages or disadvantages, no? So nandun muna kami sa titingnan namin yung intersectionality. So nung nakipag-usap kami wala kaming, kasi hindi naman siya quantitative research, so wala kami talagang set na mga variables, kumbaga, no? So talagang emergent from our kwentuhan, no? So yung experience nila, paano nyo na-experience yung pagiging either OFW, pagiging ina na naiwan sa Pilipinas, pagiging lola, pagiging carer, pagiging anak. So from there, nag-emerge yung narrative ng hirap at ginhawa. Ay, may ganun. So laging ganun, laging ganun yung pattern, ma'am. Yung pattern na parang merong hirap, merong ginhawa. So may hirap, may ginhawa, may hirap, may ginhawa. So iba't ibang ano yan, iba't ibang experiences na nagre-revolve around there. So sabi namin, bakit yung hook natin? No? Pero saan nanggagaling yung hirap at ginhawa? Baka yun ang intersectionality na hinihintay natin. Ayun. So saang access ng hirap at ginhawa? Saan nag-emerge yung hirap at ginhawa? Anong access yun? So yun yung lapat namin ng kumbaga mas grounded understanding about intersectionality. Tapos po, Dr. Chen, yung paglalapat po ba ng ng aspekto po ng communication sa mga transnational families or migration studies per se is bagong konsepto po ba ito or marami na rin po or umusbong na rin po ito before po, ma'am? Yung paglalapat ng yung communication, ma'am, and about po doon, ma'am, sa yung migration studies and communication, yung ganung atake po, ma'am, ng pag-aaral is ito po ba ay bago lang po doon sa ating sa field of endeavor or marami na rin po yung gumagawa nito before, marami na rin po yung nagkaroon ng ganoong research interest po? Yung intersectionality kasi is again in feminist research, no? It has been used over and over again, no? Sa aspeto naman ng OFW or pag-aaral ng transnational families, meron na rin mga local scholars na gumagamit ng, lalo na yung mga nag-aaral ng intersections ng race, ng social class, no? So napag-aaralan na rin naman siya, na nag-i-emerge na rin siya, no? Although hindi pa ganun ka-wide yung literature about it, no? So kumbaga, there's still room to actually examine the experiences of transnational families using the lens of intersectionality kahit na ito ay ginagamit na sa ibang mga feminist research. Ayun, opo. So actually, ano siya very maraming iba't ibang paraan ng paggamit na ito. So even in feminist studies, iba-iba din kung paano nila ina-appreciate at nilalapat yung lente ng intersectionality. So may room talaga, no, to explore it, even us, na sa pagkikipagkwentuhan nga namin sa mga kababaihan at meron nga yung saan ba access ng gagaling ang hirap at ginhawa, alam namin na marami pa kaming marami pa mag-emerge na pwede naming malaman kapag mas nakipag-usap pa kami sa mas maraming kababaihan. So meron lang kaming initial listing, no, kung ano-ano to mga possible access na ito, kung saan nanggagaling saan rooted yung experiences of ginhawa and hirap, no, na nakita namin. Ayun, opo. Sige po, magpo-pause lang po kami, Dr. Chen, for a very short break po. Dahil sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan naman po natin yung iba pong mga natuklasan po ni Dr. Chen dito po sa kanyang ginawang pananaliksik. Sali po kayo sa ating talakayan, mag-post ng inyong mga katanungan, komento at suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Ako po si Julius Babam. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To. Pasok ka rito. Tara sa Kwentuhang May Utak. Kwentuhang May Puso. UP Atin To.
Nagbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP atin to. Kasama po natin sa talakayan si Dr. Maria Rosel S. San Pascual ng Department of Communication Research dito po sa UP Diliman. Ayan, so balik po tayo sa ating talakayan. Dr. Chen, maitanong po namin ni JJ, ano po ma'am yung karaniwang dahilan or motivation po ng isang babae or ng isang individual po na desididong magtrabaho or mag-migrate po sa ibang bansa? Depende kasi kung again nasaan kang location, no? Apo. Kung ikaw ay magulang, it's really providing for your children, no, for your family. Talagang 'yun ang goal mo, no, makapag-ipon, makapagbigay ng magandang future sa iyong mga anak. At ang definition kasi natin mga Pilipino sa pagbibigay ng magandang future ay education. Education. 'Di ba? Kaya very common yung lengguwahe na kapag napagtapos ko na yung mga anak ko, pwede na ako mag-retire, pwede na ako umuwi from abroad. So yan yung para sa mga magulang. Pero meron din naman tayo mga OFWs na single. Na maaaring ang future ay para sa kanilang mga magulang, no? Or meron din naman tayo mga OFWs na iba din na intersectionality na pinanggagalingan na single, talagang professional development. Kasi hindi naman sila nire-require ng family nila na tumulong, no? Parang kumbaga gusto lang nilang explore ano ba yung nasa abroad. Ano ba yung opportunities out there? 'Di ba? Parang limited yata ang pwede kong maging career growth dito. Tingnan ko kung anong meron abroad. So iba-iba, again, coming from different intersectionalities, iba-iba din ang nagiging motivation. No? So, iba kapag parent ka, iba kung single ka na may responsibility ka sa family mo back home, iba din naman kapag single ka na you're relatively freer. Kasi hindi ka talaga nire-require na mag-provide for your family. Opo, or kaya po Dr. Shen, siguro halimbawa po yung sila ang breadwinner po ng pamilya. Oo, para makatulong po dun sa pangangailangan naman nung may pinapaaral na kapatid or may sakit yung parents, mga ganoon. Minsan din kasi nag-shift, no? For example, sa umpisa, umalis ka na ikaw ay single. Diba? Gusto mo makatulong sa magulang mo. Hindi naman talaga kayo naghihirap. Gusto mo lang makatulong sa magulang mo. Gusto mo mapag-aral yung mas sa kababata mong kapatid, na pag-graduate mo na sila, nakapag-asawa ka, and then you decide na, magsistay ako abroad. So, iba na naman yung narrative mo. So nag-i-evolve din minsan yung mga narratives sa mga kababaihan na kausap namin. Kasi marami sa kanila na years na abroad. Meron din naman sa kanila na, for example, nagsimula sila, na sila mismo yung OFW, na kapag asawa, yung asawa nila yung nag-abroad na at sila na yung naiwan sa Pilipinas. Nagpalit na, ma'am. Nagpalit na. Oo, so yung lifespan nila, na-experience sila, yung iba't ibang situations na ito. Naging OFW sila na yung nag-iiwan na asawa ngayon, dahil sila na yung nag-aalaga ng mga anak. So may mga ganun din, no? Iba-iba yung lifespan. Meron naman iba na naiwan na anak dito, then later on, sila na yung nasa abroad, yung magulang na nila yung nasa Pilipinas. So nagkakaroon ng evolution din, no, for the course of their lifespan. Or kaya po, Dr. Chen, meron din po ba halimbawa yung nagtatrabaho po, for example po sa Amerika po, tapos kinuha niya yung kanyang... Meron din. Kinuha niya yung kanyang pamilya or kaya yung kanyang mga naiwang anak po. Oo, meron din. Meron kami isang nakausap na... Ang pangarap kasi, nung nakausap namin yung nanay, talagang may pangarap, nasa generation sila, na pangarap maging nurse sa States, sa US. I'm sure na narinig mo na rin yung mga narrative na yan, na ang pangarap ay gusto ko maging ganito sa ganitong bansa. Sa ganitong lugar. So, nung naabot niya yung pangarap na yon, yung mga anak niya ay nasa kolehiyo na. No? So, may mga roots na yung mga bata dito. So, ang hirap para sa kanila na umalis kasi alam nila na for good yun. No? Nung umalis yung nanay nila, college na sila, ang hirap para sa kanila na mag-abroad kasi alam nila, naka-establish na sila ng roots dito, pero alam nila na yun ang direksyon ng family. So within the family, there was this ongoing conversation na darating ang panahon na mag-a-abroad tayo. Mauuna si mama, no? Pag nakapasa sa mga exams na kailangan para makapagtrabaho doon, sunod-sunod na yan. No? So,
bata pa lang sila, aware na sila na may ganong direksyon. Hindi lang nila alam kung kailan talaga. No? So itong isang nakausap namin pamilya, ganun yung naging family path nila. Nauna yung nanay, sumunod yung bunso na anak. Kasi yung bunso na anak na yon ay preschool pa lang, no? So may bunsong anak, so after yun kinuha na yung bunsong anak, yung dalawang anak na nasa, tatlo kasi yung anak niya yun, yung dalawang anak na nasa college, papagraduatein mo na yung isa, no? Pag nakagraduate na isa sa college, susunod abroad. Tapos yung isa naman pag nakagraduate na, susunod abroad. And then huli yung tatay para i-wrap up yung mga affairs nila dito sa Pilipinas. So talagang very conscious sila na ganun ang mangyayari sa kanila. But even with that awareness, no, para dun sa mga teenagers na mga daughters, no, ang hirap para sa kanila na mag-migrate. Kasi nga may roots na sila dito. Unlike dun sa preschool na bata, na wala pa naman siya talagang roots, no, na hindi pa ganun ka-establish, no, na mas naging madali, no. But nakakwento nila, no, every time na mag-visit sila abroad, sobra yung iyak ng bunso nilang kapatid. Kasi alam din na ang tagal bago niya ulit makasama sina ate. Oo, yung naiwan dito, ma'am. So parang, so even with that young child na bata pa lang, na preschool, parang may consciousness na siya ng separation, no? At ang tagal bago magkaroon ng reunion ulit with the ates, no? And yung mga ate naman, nung sila yung nag-abroad na, ando na rin naman yung consciousness na kailan ulit kaya kami babalik sa Pilipinas, and they know na permanent yung migration. Unless na lang, they decide na it won't work for them, no? Pero it's going to be an individual decision na kung hindi mag-work, babalik ako sa Pilipinas or elsewhere. Hindi dun sa bansa ko nansan yung nandun yung magulang, no? But now they're all settled sa US, nakapag-asawa na yung dalawang college students na yun, no? At US based na rin sila. So ang narrative ngayon ng families, alam na doon sila. Doon na sila, opo. Doon na magre-retire yung unang yung parents nila, yung first generation, doon na magre-retire, no? Kasi may mga apo na rin, may apo na rin doon, no? At yung mga anak na nakagraduate na at doon na nag-aaral, doon na rin, no? So nag-set na talaga sila na abroad na yung kanilang family, no? Pero may mga ties pa rin sila back home. So itong pamilya na to ay nagkaroon sila ng monthly na Zoom call with the family, na naiwan dito sa Pilipinas, no? Or meron silang annual na isa-isang babalik para mabisita naman yung elderly parent na iwan sa Pilipinas. So may mga ganung stories na yun nga sabi ko kanina, no, hindi naman static na kung ano ka, no, sa simula ng migration experience mo, ayun ka na all throughout. Kasi depende sa life stage mo, nag-iiba-iba din. Pwedeng mamaya ikaw yung daughter, mamaya ikaw na rin yung OFW or ikaw na rin yung migrant, no, na ikaw na rin yung nagkakaroon ng ties back home or nagdi-dream na sana makapagbakasyon ako sa Pilipinas, no, pero bakasyon na ang Pilipinas. Hindi na siya yung talagang permanent na pag-uwi. Opo. And siguro po bago ko po ipasa kay JJ, naalala ko, ma'am, yung habang kwento nyo po yung isa-isang nagsusunuran sa ibang bansa pag may nauna. Yung high school teacher ko po noon ay pumunta siya ng Saudi Arabia. Babae po yun, high school teacher ko. Pumunta siya ng Saudi Arabia po. Tapos nung nakapagtapos po yung kanyang panganay, ay babae din po, ay sumunod sa Saudi Arabia as nurse naman, teacher yung aking teacher ay nagturo po sa Saudi Arabia, tapos panganay niyang anak na babae naging nurse po doon. Nung napatapos na po niya yung 6 na anak niya, bumalik na po siya ng Pilipinas, pero yung iba niyang mga anak nagpunta, nag-iwan na to. Opo, nag-swapping naman po. So parang may mga second generation migrants. Yes, ma'am. Tapos malamang magkakaroon din ng third generation. So depende kasi yan sa importante, I think important sa mga families din na napag-uusapan, no, kung ano nga ba yung lalong na ngayon sa generation ng mga kabataan natin ngayon, na party ba talaga ng kanilang pangarap sa buhay ang mag-abroad, no? Kasi ang laking usapin yan sa pamilya, hindi kasi very light decision, ang very highly involved conscious decision making talaga ang saan ka ba lulugar, no? Totoo, lalo na kapag sa panahon, kahit naman meron kang affordances ng technology, iba pa rin yung uprooting na mangyayari. At ito ba ay magiging permanent? Or may graduation din ba? Na kapag meron kang na-achieve na milestone, tama na, uuwi ka na. Pero saan ang uwi? Ano ang home? Kasi minsan din, pag na-spread all over na yung family, for example, isa ay nasa ganitong bansa,
Pero naging conscious na yung second generation na, okay pala mag-abroad, pero spread all over na. So now, parang ang Pilipinas ay, ano na lang siya, bakasyon place. No? And then, ang magulang na first generation, magbibisita. Pero ang hirap kasi kung all over the world yung mga magkakaiba. So sometimes, so yun yung malaking decision making sa pamilya. No? Nahanda ba rin ba kayo na harapin yung future na reunion nyo ay talagang bakasyon na lang. Hindi na talaga siya yung permanent. So, even with the affordances again of technology, na ito ay once in a while na lang mangyayari, yung ganito klaseng reunion, kung makukumpleto. Opo. Diba? Kung makukumpleto. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagtutugma or nag-aalay ng mga schedule ng mga tao. Diba? And may ano nga rin, ma'am, di ba ma'am, yung biruan po, may ilan din po tayo mga kababayan, especially yung younger generations, may ilan na ang kanilang thinking ay pangarap pong pumunta ng abroad pero as turista, hindi ako magtatrabaho abroad. Gusto ko mamamasyal lang ako sa abroad pero dito pa rin ako nakatira sa Pilipinas. Dahil yung binanggit nyo, ma'am, yung uprooting nila is iba pa rin talaga daw yung nakakakilo sila freely dun sa culture na kabisado po nila. Iba din kasi, depende kasi kung saang bansa mapapadpad, no, kung saan magtatrabaho. No? Minsan pwede kang may opportunity for reunification. No? Yung bansa na yun nag-o-offer ng ganung opportunity, depende rin sa trabaho. May mga trabaho na nag-aalaw na dalhin yung pamilya doon. May mga trabaho din naman na hindi. No? So may mga advantages, again, depende sa intersectionality mo, no? Depende sa employment terms mo at saka residence terms mo kung saan ka napuntang bansa, no? Kung ito ay may opportunity for you to bring your family there, iba din yun, no? Iba din kapag ka wala, no? Kasi mas ikaw yung uuwi, no, sa Pilipinas. Kung meron namang opportunity to reunite wherever you are, sila yung pwede mong madala. Kung nasaan ka man, no? Or pwede namang walang opportunity to bring them to your country or place of work, pero pwedeng bumisita at inaalaw na minsan pa nga may mga part ng packages na once a year pwede mong dalhin yung asawa mo, no? Or discounted, pwede mong dalhin yung asawa mo, yung mga ganun ba? So depende kasi din yan sa employment terms, no? Employment conditions nung kung saan man mapupuntang bansa at kung saan man mapupuntang trabaho yung ating OFW. So malaking factor din, sabi ko nga sa intersectionality, yung employment conditions, employment factor. Kasi may mga iba na more advantage sila kasi mas may opportunities for them either to reunify with their families or mas madali sa kanila makapagdala ng pamilya doon or makauwi sa Pilipinas. Yung iba kasi may contract every 2 years ka lang pwede makauwi. End contract. Kumbaga, doon ka lang pwede umuwi. Yun, mahirap yun. Ibig sabihin ko, ikaw ay may magulang, every 2 years mo lang makakasama yung anak mo sa Pilipinas at usually itong pagsasama na to ay 1 month lang. Aayusin mo lang ulit yung mga papeles. Pabalik, ma'am. Totoo. Diba? Totoo po. Actually, ako po personally nakaka-relate kasi bunso din ako sa family namin. Pero hindi naman OFW ang pamilya ko, Doc Chen and Ram. Kumbaga, umaalis sila after graduating in college, pumupunta sa ibang lugar kasi doon na destino sa trabaho. So, as a bunso, parang may consciousness din po na, parang isa-isa po, kasi 6 po kaming magkakapatid. Bilang ako yung pinakahuli, parang sa isip ko, saan ako lulugan? May consciousness din po na iniisip na paunti-unti nawawala sila sa bahay, hindi ko sila nakakasama. So, may ganun din na kind of thinking sa akin. Up until now, even nagtatrabaho na ako, may ganun pa din na naglo-look forward na sana holiday, makauwi sila and all. So mga ganon na bagay. Pinag-uusapan na natin yung mga findings, ilan sa mga findings Doc Chen and Ram. Siguro i-follow up ko din po. Meron bang mga findings tayo sa pag-aaral na natuklasan na wala pang gaanong atensyon sa ibang mga research tungkol po sa transnational na pamilya? I think ang isa sa mga, yun nabanggit nga kanina ni Ram, no, isang magandang pag-aralan yung mga kalalakihan, no? Yung mga iba pang mga magandang tutukan ng pansin talaga ay yung mga elderlies na naiwan, no? Either yung mga naiwan sa Pilipinas or yung mga elderlies na naiwan abroad. Kasi meron din mga yung sila yung mga nagpetisyon, tapos sila na yung mga matatanda, mga seniors, mga elderlies na nasa abroad, no? Kung paano din sila nag-a-adjust dun sa situation na hindi na sila yung main breadwinner, sila na ngayon ay retired na nasa abroad or retired na nasa Pilipinas. Ano yung dynamics noon? Kasi
pag sinabi nating retirement, may mga nakausap din kami na nakaipon abroad, nag-retire sa Pilipinas. Because home nila ang Pilipinas, kahit naiwan yung mga anak nila abroad. May mga iba din naman na ang retirement nila ay abroad. Yun na nga lang, very active in the workforce pa yung mga anak. So mag-isa silang nasa bahay. So sila naman lolo't lola na nag-aasikaso ng kanilang mga apo. So may mga ganun. So magandang pag-aralan din yung demographics na yun. Yung mga first generation, either sila yung nagpetisyon or sila yung nag-retire dito sa Pilipinas or sila yung nag-retire na sa abroad, kung paano ang kanilang lifestyle. Actually, marami pang ibang pwedeng pag-aralan bukod sa generational, no, na pagtitingin, no. Maganda rin pag-aralan, halimbawa, ito yung naging sikat ito na naging docu-film, 'di ba? Yung beauty pageant. Kasi, ma'am, Sunday Beauty Queen. Sunday Beauty Queen. Kasi sa Hong Kong, ma'am. Very real din yung sense of community kasi na ganda nun. Create ka ng event kasi una yung pag-oorganisa ng mga events, it creates that feeling of community among Pinoys abroad. And every Sunday lang nila ginagawa. Every Sunday. So kumbaga kahit wala kang pamilya doon, yung may joint activity kayo, may shared goal kayo na okay, as a community, ito yung i-roll out natin. Tama. At isa sa mga popular na ginagawa ay pageants pa rin. Marami pa rin mga Pinoy na yun din ang pinagkakaabalahan nila abroad, no? At saka pinaghahandaan din talaga yun. So, hindi lang talaga siya sa Hong Kong nangyayari. For example, sa Bahamas, meron din tayo mga nagpa-pageant din dyan ng mga Pinoy, no? At may mga papremyo din. So, nagpa-fundraise din sila, ganyan. Alam ko din na meron din silang mga hindi lang dyan So, yung fundraising activity din nila, they're very conscious na kasi alam nila na yung mga kinikita nila ay mas malaki kapag kinonvert sa Pilipinas, no? So meron din silang mga fundraising activities na kapag kami mga nasalanta sa Pilipinas, nagbibigay din sila. Or may sakit daw, ma'am, na OFW, kapwa. May kapwa sila OFW na may nagkasakit. So meron silang din mga fundraising activity na pwede silang magbigay ng funds or tulong, no? Or meron silang pa-scholarship. So may mga ganun din naman na nangyayari na developing that sense of community. Tapos may ties pa rin back home na paano sila makakatulong din beyond the family na nasa Pilipinas. So may mga ganun din. Ang ganda nung movie na yun, JJ, yung binanggit ni Dr. Chen, yung Sunday Beauty Queen. Ayun, yung ilang at saka mga iba't ibang mukha ng mga kababaihan yun na OFWs. Yung isa ay namatay yung kanyang amo, bumalik na siya sa Pilipinas. Yung isang story doon. Yung isa naman ay tuloy pa rin siya kasi ayaw siyang payagan nung kanyang inaalagaan na umalis. So nagstay siya hanggang graduate na yung kanyang inaalagaang bata. Siya yung napalapit na siya dun sa pamilya. Ayan, napakaganda nung movie na iyon. Bakit mahalaga, Dr. Chen, na marinig po natin yung mga kwento ng mga miyembro ng pamilya na hiwalay po sa isa't isa dahil sa desta? Kasi parang pag-iisipin mo, no, kapag gagawa ka ng pulisiya, no, or kung ano man na meron kang mga development organizations or government, no, maaari kasing isipin mo lang na iisa lang ang experience ng mga miyembro ng pamilya. So isa lang ilapat niyan o isang programa lang para dyan. Nakakalimutan natin na iba ang tutok para sa mga anak, iba ang tutok para sa mga naiwang asawa, iba rin sana ang tutok para doon sa mga carers, no, doon sa mga auntie na naiwan ng tagapag-alaga. So iba-iba kasi sila iba-iba yung mga pangangailangan nila sa konteksto ng migration, no? So sana matutukan din ito, no? Hindi lang yung one size fits all na mga programa or mga proyekto para sa kanila. So yun yung gusto naming ma-surface na may mga unique silang experiences na kung gusto mo mas targeted yung efforts mo to really help OFW families, mas makikita mo na may iba't ibang narratives ito at iba-ibang hulma na baka pwede tayong magkaroon ng mga projects or programs na mas tailor-fit kung nasaan ka mang location sa OFW family. Mas nabibigyan natin sila ng mas malalim na pag-unawa po. Doon, specifically sa mga hamon po nila at sakripisyo sa kanilang dinaranas. Correct. For example, kung ikaw ay anak, syempre iba yung experience mo of transnational family life versus, for example, your mother na nakikita mo, ito yung mommy ko, na OFW yung tatay ko, ito siya, pero iba yung experience niya sa experience ko. No? So, paano din natin maaalagaan no? yung well-being ng mga naiwang anak? Diba? Kasi dati may mga very popular yung mga mediated narratives na broken family, yung mga ganyan, no? So minsan naiisip ko na may mga ganun, pero hindi naman lahat ng mga OFW families ay ganun ang narrative, no? So sana din ma-reinforce na may mga pamilya talaga na talaga mahirap,
hindi madali. Kahit naman magkakasama ang pamilya sa isang tahanan, hindi madali, di ba? Na i-carry out ang family life, no? So may mga kanya-kanyang challenges, pero hindi ibig sabihin na i-equate natin na broken na kagad ang family. Because there are families na talagang nagsastrive na maging together sila kahit na may distance. Pero andun pa rin ang family life, nandun pa rin ang togetherhood or familyhood kahit na magkakahiwalay, no? It is an effort as with any other families, pero hindi siya automatically equated na broken. No? Kasi yun din ang ayoko sana na nararamdaman ng OFW families, lalo na ang daming OFW families, no, na ayaw natin na yun ang maging label sa kanila. No? Dumaan din kasi ako sa generation na may judgment ang mga taong nakapaligid na kaya naging ganyan yan kasi yung ganyan yan nasa abroad. May mga ganun din kasi hindi nagabayan po. Hindi nagabayan, ganyan, no? Pero hindi kasi, kung ganun lang ang narrative na naririnig natin lahat, no? So, ang lakas na sa psyche sa consciousness mo na doon ba kami to fail? 'Di ba? So parang may psycho-emotional burden na kagad na naku, doon ba kami to fail? Hindi, no? It's really an effort ng family members to bring you together and to create that family life and to succeed in whatever you plan to do. 'Di ba? So andun pa rin dapat na tulong-tulong, susuportahan ng magulang ang anak susuportahan ng mga magulang. So nandyan pa rin siya, no? So yun yung gusto kong maiwasan, na kahit naman may mga stories of hirap, of struggles, no, nandun pa rin yung stories of ginhawa. No, na kailangan din natin i-celebrate. No? Kailangan din natin bigyan ng pansin na lahat ng mga storya na kumbaga kailangan natin na i-upload, no, na meron tayong yung mga families na to, may mga na-hurdle silang victories in their everyday lives, no, na it's not always easy, pero mga victories ito in their everyday lives na kailangan natin i-celebrate kasi nga hindi madali. Hindi madali. Opo, and Dr. Chen, nabanggit niyo po dun sa inyong studies po, yung iba't iba pong tawag nito, pagkakakilanlan po ay dimensions po ng ating mga respondents, yung women migrant workers, yung mga left behind wives or partners, tapos left behind daughters, left behind mothers of migrant workers, saka women carers, yung naiwan po nag-alaga po, yung mga naiwang bata po dito sa Pilipinas. May specific pattern po ba kayo na nakita? Ano po yung epekto sa mga kababaihang kabilang po sa mga transnational families po? Ano yung ano po yung tumatahi na epekto po sa kanila po? Laging andyan yung pagiging matatag. No? Kahit na nasaan ka man, nandyan lagi yung strength, no? Yung pagiging malakas mo, pagiging matatag mo, pagiging resilient mo, no? Maaaring ikaw ay, for example, naiwan na magulang dito. So meron kami nakausap na over 80 years old na siya, no? Yung anak niyang tatlo yung anak niya, yung anak niyang panganay ay nasa abroad, yung anak niyang bunso ay nasa abroad, yung nasa gitna naman ay military. So hindi rin niya kasama, no? So silang mag-asawa ay naiwan sa probinsya or elderly na sila. So lagi niya sinasabi na, alam mo, pag natutulog sa gabi, umiiyak na lang ako. Ganyan, no? Pero kailangan ko maging matatag kasi yun ang pinangarap nila sa buhay nila. So parang ni-raise na yung mga anak niya na mangarap sa buhay at yun ang pinangarap, makapagtrabaho at mag-succeed abroad. And now, they are successful abroad. So kahit nalulungkot siya, sinusuportahan niya yung pangarap na yun. Naiiyak ako pag naalala ko. Kasi naiiyak siya nung kinikwento niya yun. Tapos parang sabi niya na pag naiiyak siya, iisipin na lang niya na kasama siya sa pangarap niya. So, kailangang suportahan niya. And she's elderly. So, sabi niya, iniisip ko na lang na yung annual reunion, uuwi sila, magsasama-sama kami. Tapos, pag andito yung mga apo ko, iisipin ko na lang kung paano ko sila isuspoil. Lahat ng mga gusto nilang na iluluto ko sa kanila. So, ganun yung storya niya, no? So, nagiging matatag siya kasi alam niya, pinangarap yun ng mga anak niya. At tinuruan niya yung anak niyang mangarap, no? May mga iba naman na stories ng family na ito ay nagtrabaho siya abroad dahil silang mag-asawa, hindi sila nakakaangat sa buhay dito. So parang lahat na ng mga hustles, lahat na ng mga gigs, tinry nila. Hanggang sinabi nila na sige, ako yung mag-a-abroad. Yung babae, ako yung mag-a-abroad. Nag-abroad siya. However, unfortunately, nung nasa abroad siya, nagkaroon ng motorcycle accident yung asawa niya at namatay. Hindi pa nag-i-end yung contract niya. She had to return home. Kasi nga namatayan siya.
So yung first experience niya, no. Pero alam niya na kailangan niya magtrabaho kasi may anak siya na kaya nga siya nag-abroad kasi may anak siya pinapalaki. Pero ngayon byuda na siya. So kailangan niyang i-arrange nga na ilagak yung anak niya sa lola at sa sister-in-law niya. So ito nga kaya nga nagkaroon ako kami na inspiration na carers, no. Kasi very important sila sa equation, no. Na yung babae dahil nga wala na siyang asawa, no, para makapagtrabaho siya abroad, kailangan may mag-aalaga dun sa anak niya, no. So inarrange siya na may lola at may sister-in-law siya na mag-alaga para makapag-abroad siya. Nag-abroad ulit siya, no. Nung nasa abroad siya, it was a story na sobrang salungkot niya, no. Unfortunately, nagkaroon siya nabuntis siya. Nang isa, yun na nga lang ang tatay nung nakabuntis sa kanya ay may sariling pamilya. Opo. So yun yung second na niya na parang paano naman to, parang sa sobrang lungkot ko, nagkaroon ako ng comfort na may nakakausap, and then it led to a more intimate relationship. And then she got pregnant. Opo. And then it was a difficult struggle kasi may judgment na naman, no? May judgment, ano ka ba, ganyan. So ito ay pagiging matatag mo na parang ito yung nangyari sa buhay ko, but I am a mom. I'm primarily a mom. No, I have to raise my kids. No? So kahit na may mga narinig ka dyan, tuloy lang. Kasi nga, may mga anak ako eh. So tuloy-tuloy siya. So kumbaga parang kung nasaan man siya, laging andun yung story na kailangan kong maging matatag. No? Another story naman, no? Ito naman ay hindi siya nire-require ng pamilya niya na magbigay. No? Ano siya, parang very independent woman. Ang ganda ng career niya sa Pilipinas, pero nakita niya na, I think may opportunity for me, no? Diyan sa abroad na yan, no? So tinry niya, nagtrabaho siya abroad, no? Pero elderly na yung parents niya ngayon. So she's been working abroad for almost 2 decades na. Tumanda na yung magulang niya. So ngayon, ang dilemma niya, paano siya lagi makakauwi sa Pilipinas to take care of her parents, her aging parents. Pero kasi, kumbaga yung citizenship niya, nag-shift na, hindi na siya Pinoy, doon na talaga yung roots niya. Pero parang ang struggle niya, pagiging matatag, kailangan niyang umuwi sa Pilipinas, but at the same time, alam din niya na nandun na yung roots niya, no? So, pinapadala niya yung parents niya kung nasaan man siya, but now that her parents are aging, alam din niya na kailangan niya umuwi sa Pilipinas. So, and then yung struggle na, kailangan ko i-manage yung time ko, yung mga leaves ko, uuwi ako kahit na 1 week lang ako sa Pilipinas para malagaan yung parents ko. But at the same time, andun yung guilt feeling na andito ako abroad, andun sila sa Pilipinas. So may mga, again, yung pagiging matatag, no? Andun yung story. So kumbaga, it's present in everyone, no? Whether you're the OFW or whether ikaw yung naiwan, laging nandoon, no? Parents, yung mothers na naiwan sa Pilipinas, na ang stories nila ay, in fact, mga 2 decades na yung asawa nilang lalaki ay nasa abroad. So, para silang single parent. Sila lang talaga yung nagpalaki sa mga anak nila kasi yung asawa nila ay nagtatrabaho abroad. Again, stories yun ng pagiging matatag kasi kailangan mong i-budget yung perang na nare-receive mo, and at the same time, kailangan mo mag-side hustle kasi alam mo din na kailangan mo itulungan yung asawa mo, no, i-augment yung income, kailangan mo alagaan yung mga anak mo, kailangan mo silang i-raise kasi alam mo na yung asawa ko nagtatrabaho abroad. So, paano ko ba mapapalaki na maging successful to mga anak? Kasi ang pangarap namin, maging successful sila. No? So, kahit naman tinutulungan ka with affordances of technology, sa day-to-day, ikaw pa rin na nakatutok doon, ikaw ang nakakita. At hindi mo naman makukwento ng lahatan sa asawa mo. So, kumbaga, nandun pa rin yung pagiging matatag. The minor scuffles na nangyayari sa pamilya mo sa Pilipinas, hindi mo naman lahat yung nakukwento eh. So minsan, ikaw na bahala dyan, no? Ikaw na nag-aayos niyan, ikaw na nagmamanage niyan, no? Pagiging matatag. Kasi ikaw lang yun, no? Ikaw yung adult na pinagdidependahan, no, ng mga anak mo na kasama mo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, opo. Kaya mahalaga po, no, yung pag-unawa ng mga karanasan, lalo na sa mga kababaihan, sa mga transnational na pamilya. Doon na rin papasok, no, yung konsepto po ng intersectionality po talaga. Kasi parang isipin mo, kailangan, baka sa pagiging matatag, no? Ano ba yung mga programs or projects para hindi naman laging parang sila lang yung may depasan-pasan. Kasi while we celebrate their pagiging matatag, parang paano ba tayo makakatulong para naman kahit papaano, hindi naman nasa shoulders lang nila palagi. Diba? So yun yung mga gusto naming puwang na makita na baka pwede namang more stories of eases, no, or ginhawa, no, ang mga masishare nila at mas manage na talaga yung stories ng hirap
no? Para din hindi naman sila overburdened na puro na lang katatagan, kasi nakakapagod din naman yun. Ayan, siguro maganda din na maganda yung punto kanina ni Dr. Chen. Meron bang papel yung pambansang gobyerno natin, Dr. Chen, sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga Filipino workers, ng mga transnational families? Na naiwan po. Opo, na naiwan sa bansa. Alam mo, isa sa mga magandang pasukan talaga na program or project is tututukan talaga yung kanilang financial literacy. Kasi yung management of finances, palagi yun ang isa sa mga stories of struggles. No? Na pwede maging isa, na maging stories of nila, ng ginhawa nila kung marunong mag-manage ng kabuhayan yung naiwan sa Pilipinas at nasa abroad. At kung paano difficult conversation kasi ang budgeting. Lalo na kung kayo ay mag-asawa, no? Minsan, may insulto ba ako kasi tinatanong ako? So, dapat alam ng mag-asawa na ito ay management conversation. Hindi ito walang personalan. Management concern ito ng household. So, dapat nasiset yan Pero kasi, it's a conversation between couples and at the same time, no, the actual management of finances, kung paano siya, no, at kung kulang, paano i-augment, no? May mga microfinance mechanisms ba na pag-augment, lalo na sa mga pamilya na, kasi lalo na kung hindi regular yung stream ng income, paano mo tatahiin yun? Diba? Na hindi magkakanda utang-utang yung mga nandito at naiwan sa Pilipinas. So, isa sa magandang proyekto talaga, yung hindi lang siya sa financial literacy, natuturuan mo sila yung the conversation surrounding it, no? At yung community din that can actually help dun sa mga pamilya. Kasi pag sinabi mong OFW, hindi lang naman yan isa sa community. Marami sa komunidad ang member ng OFW families. No? So paano kaya, for example, ang local government, no? Paano kaya sila makakatulong, for example, na mapabuti yung kalagayan ng mga OFW families? Kasi ang pangarap din natin na matupad din yung mga pangarap ng mga pamilyang ito, whether nasa Pilipinas sila or nasa abroad. Pero as members of the government or as elected officials, ano kaya ang tulong na pwede nating i-extend sa kanila para again, more stories of ginhawa kesa dun sa hirap. Opo. And siguro po, Dr. Chen, before we end po, ano po yung pwede nyo pong maipayo doon po sa iba pong mga researchers na balak din pong magsagawa po ng ganyang studies po na may kaugnayan po sa transnational migration po? Akala kasi natin na ang dami na napag-aralan, no? Because we feel na ang dami nating alam tungkol sa OFW kasi they're around us. They surround us, they're around us. So parang akala natin, ang dami na nating alam sa kanila, so okay na yun, no? Pero ang research kasi, it's a deliberate and conscious activity na very scientific and data-driven. So kung ano yung mga alam nyo based on anecdotes, you can actually formalize that, no, in terms of social science research para yung evidence talaga niyan ay maiparating natin sa kinaukulan, no? Hindi lang siya theoretical recommendations, pero may practical recommendations tayo na baka makatulong, no? So for example, ikaw ay emerging researcher, emerging scholar na alam mo sa lugar ninyo, ito ay very prime dahil maraming OFWs, baka pwede natin ihain, no, sa local government, no, itong results na ito at kung paano pwedeng maging programa to ng local government, no, para makatulong dun sa mga communities nga na maraming OFWs. So yung mga ganun, no, laging ang ito kasi may very practical implications. So kung ikaw ay again emerging scholar, wag mong i-separate, no, yung so what factor niya na pwede mong ihain sa community. Kasi ang laki ng pwedeng maitulong na kahit na mukhang marami na tayong alam, iba pa rin ang evidence coming from research, no? Documented, scientifically driven na evidence sourcing para din mas maganda yung maihahain natin sa kung anumang institution or organization natin i-recommend ito. Opo, ayun po. At maraming salamat po, Dr. Chen. Nakakatuwa po yung aming mga natutuhan po doon po sa inyong pananaliksik po. And baka meron po kayong mga babatiin for announcement po. Go ahead po, ma'am. So maraming salamat sa DZUP for this opportunity. And syempre, binabati ko ang mga members ng OFW families, no? We see you, no? Nakikita namin kayo and we celebrate you. And sana kung nasaan man kayong parte ng Pilipinas or ng mundo, no, we're able to celebrate the holiday season meaningfully. Kung paano man natin ito i-celebrate with the members of our families. Ayan, maraming salamat po. Nakasama po natin dito po sa UP atin to Dr. Maria Rosel Chen San Pascual ng Department of Communication Research dito po sa UP Diliman. At dakuan po natin ang ating Uy Panalo. Uy Panalo!
Ibinida po ng UP Mindanao ang naging performance ng dalawang estudyante nito sa idinaos na 7th National Food Quiz Bowl at 6th National Student Conference kamakailan. Champion sa National Food Quiz Bowl ang third-year BSFT student na si Hinchley Morales. Dahil po ito sa kanyang pagkakahirang na champion, magiging Philippine representative to the ASEAN Food Quiz Bowl 2025 si Morales. Kasama po ni Morales sa idaraos na ASEAN Food Quiz Bowl 2025 ang iba pang qualifiers mula sa UP Visayas at UP Mindanao. Nagsilbing faculty coach po ni Morales si UP Mindanao instructor Meluzvia Maria Amora. Samantala, third placer naman si fourth-year BSFT student Mariel Ropa sa isinagawang 2-minute thesis pitch sa 6th National Student Conference. Ipresenta ni Ropa ang kanyang thesis na Live It to Saluyot, Fortifying Bibingka for Healthier Filipinos. Advisor po ni Ropa si UP Mindanao Professor Jumanovi Alviola. Ayan, ang bilis po ng ating oras. Maraming salamat po. Sumainyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP atin to. Sana'y nabusog po namin kayo ng mga bagong kaalaman ngayong tanghalian para sa mas marami pang makabulang diskusyon sa loob at labas ng oblation. Makinig po sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo. Bisitahin ang aming website dzup.org. I-like po ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP 1602 AM. Nasa labas si Ma'am Ivy. Hi, Ma'am Ivy. Hi, Ma'am Ivy. Huwag din pang magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUP Balita and present kami sa X and Instagram, DZUP Balita, DZUP 1602, lahat ng DZUP. Yeah. Yung mga mga official. Yes. Okay. Ako po si JJ Malate. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, nandyan po ang aming station manager, Assistant Professor Maria Ivy Claudio. Ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po at padayon. Kwentuhang May Utak. Kwentuhang May Puso. UP atin to.